message natin. So, parang may ilan sa atin aarestuhin talaga ni Lord. And yun nga, pinapakiusap ko sana na magmula dito sa unahan hanggang sa likod, makinig talaga kayo. And how I pray and how I wish sana na mas maraming makapakinig ng message na to. And I pray din nga sana na yung mga dapat nandito sila. Ayan. So, ang title ng message natin for today ay What Does the Bible Say to Do When Someone Has Wronged You? Ayan. Na-feel nyo na ba yan? Naranasan nyo na ba yan? Na merong tao na nakagawa ng mali sa inyo, nakapagsalita sa inyo ng mali, nakapagbiro ng mali, di ba? Yung kumbaga gumawa ng desisyon na para sa iyo ay mali. Ayan. So ngayon, actually dapat ang title niyan, What to Do When Someone Has Wronged You. Pero ang mas inisip kong mas tama na lang yung What Does the Bible Say to Do, di ba? When someone has wronged you. And napulot ko tong message na to, inspired siya by Keep Believing Ministries. Ayan, so kung balak nyong basahin nyo lang siya. And kay Pastor Pritchard. Ayan, tapos meron nga dyang subtitle, Forgiveness, Healing the Hurt We Never Deserve. Ayan, so alam na natin yung sagot agad, di ba? May clue na agad. Yung what does the Bible say to do when someone has wronged you, walang iba, kundi yung forgiveness. And ako nga, parang, disclaimer agad. Ako talaga, di ba, sabi ko nga sa inyo, I'm perfect pastor. May mga time na nabibitawan akong salita, pero, kumbaga unknowingly, hindi masakit sa iba, pero iba pala sa kanila. Kaya medyo, di ba, sabi nga ng Bible, mahirap talaga maging guro, maging teacher. Kasi, kumbaga parang hindi naman sa para i-please mo ang lahat, kundi kasi may mga tao din talaga na para sa kanila, itong topic na to ay sensitive, di ba? And yung sa iba naman, parang wala lang sa kanila. Pero yun nga, dahil nga rin 5785 ngayon, yung dalawang 5 daw doon ay ibig sabihin double grace, di ba? 5785 po, Jewish, year sa Jewish calendar. And sabi, ngayong 5785 daw ay mapapamalas daw ni Lord, di ba, yung double grace niya sa atin. Na ibig sabihin, when we repent, ayan, matatanggap natin yung pagpapatawad ng Diyos. And para sa atin, napakamabuting balita yun, di ba? Kasi ibig sabihin, dobleng biyaya. And sa message nga po na to, it can be your spouse, pwedeng yung asawa mo ang nag-hurt sa'yo, pwedeng yung kaibigan mo, pwedeng yung ka-churchmate mo, pastor mo, leader mo, pwedeng yung kapwa mo, classmate mo, pwedeng yung matalik mong kaibigan, di ba? Pero again, ano ang sinasabi ng Bible when someone has wronged you? Yan, forgive them. And hindi ko to sinasabi dahil para i-justify ang mga sarili natin na, Raylene, patawarin mo ko, parang ganon. Sinasabi ko to kasi ito yung sinasabi rin ng Holy Spirit nowadays. And actually, ang pinaka nagde-devote nga ng time para i-preach ito, di ba ngayon, sila Jensen Franklin, tsaka sila Perry Stone, na sinasabi nila na kung meron daw plano ang kaaway na ibagsak ang mga Kristiyano, ang ginagamit nila, offense, bitterness, tsaka unforgiveness. Lalong-lalo na yung, di ba, yung bitterness, kasi magdudulot yan ng unforgiveness. And ang unforgiveness, naman natin, one-to-one pa, unpardonable sin. Kaya parang isipin yung maigi, payag ba kayo na lahat ng mga ginawa nyo sa Christian life, mawawalan na lang ng bisa because of the unforgiveness. Diba? Bali walang kwenta pala, halaga yung pag-attend mo ng service, kung may unforgiveness ka, bali wala pala yung pagla-life group mo, pagko-communion, diba? Yung lilingkod na alam mo o pag-outreach kung may unforgiveness ka. Kaya dito, itatopic natin tong message na to with the compassion of the Lord, na ayaw niya na merong isa, di ba, na mapapahamak sa mga anak niya. Kaya sabi ni Perry Stone, talagang be careful not to do this unpardonable sin or not to commit this unpardonable sin. And sa nga kanina ni Shaina sa Matthew 18, di ba, to 21 to 35, yung tungkol sa parable of the unforgiving servant. Next natin. Ang kwento niyan, di ba, ay merong isang alipin na may
utang sa master. And then dumating nga yung time na singilan na, di ba, nakiusap itong alipin na to na hanggat maaari bigyan pa siya ng panahon para makabayad, di ba? Pero ang galing, sabi ng Matthew 18:21 to 35 ay yun nga, naawa master, kaya naman pinagbigyan. Pero it so happen, unfortunately ba tawag doon, paglabas nitong alipin na to, may nakita siya po alipin na may utang sa kanya na kaunti lang naman. Ngayon, edi yung alipin na yon ay, to make the long story short, nag-request na hanggat maaari ay pa siya ng time para mabayaran. Pero instead na isa niya yung kapatawaran na natanggap niya, sabi niya, sinakal niya daw at hindi siya pumayag. Kaya naman, nagalit yung mga alipin kaya ni-report sa master. Kaya itong master na to, galit na galit, parang sa part niya, pinatawad kita, pinagbigyan kita, sabay yung ginawa mo sa kapwa alipin mo, di ba, hindi mo pinatawad. Kaya ipapakulong kita. Di ba? Dadalhin kita dun sa tormentors na magto-torment sa'yo. Hindi lang nabasa kanina ni Shai kasi Tagalog. Pero sa English, ang term tormentors. Mamaya, mapapag-aralan natin ano ang ibig sabihin nun. And ako rin, shockingly ba tawag doon? Parang, parang nalulungkot ako kasi nung Sunday, medyo nadaanan ko yung tungkol sa forgiveness. Tapos nung nasa forgiveness na tayo, talagang literal may nagsabi sa akin, Pastor, nung habang nasa forgiveness ka, gumaganon ako. Talagang ayaw niya pumayag. And I'm saddened by that fact and by that truth na bakit ganon, di ba? Tayo, sisimba-simba tayo, tapos parang tanggap natin yung ibang mga teaching. Pero bakit pag forgiveness na yung sinasabi o magpagpapatawad, di ba? Some of us, umiiling tayo. Di ba? Tapos yun nga, lungkot din yung part na nung nag-post, di ba, yung Sendalite Putatan ng tungkol sa sinlaki man ng barko ang kasalanan mo. Di ba? Pero sinlaki naman ng dagat ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ba't walang nag-share? Di ba? Bakit pag tungkol sa pagpapatawad, nahihirapan tayo talaga i-apply? Kaya ngayong gabi na to, ngayong umaga na to, aarestohin tayo ni Lord and i-deal natin yung bagay na yan tungkol sa forgiveness. And alam niyo, hindi lang tayo nag-iisa. Meron din pastor, ang pangalan niya ay R.T. Kendall. Ayan, so siya yung nagsulat ng book ng Total Forgiveness. Ayan, and ito nga si Pastor Pritchard, talagang nakatulong daw sa kanya yung book na ito, yung Total Forgiveness. And alam nyo, ito kasing kwento ni Kendall, bata pa lang siya, naabuso na siya, may mga nagmaltrato sa kanya. Tapos parang sa part niya, pastor siya, pero bakit ganun? Ang hirap sa kanya na magpatawad. Ngayon, ang nangyari, edi lumapit siya sa pastor, parang Jones yung pangalan. Ngayon, edi kinuwento niya yung mga nangyari sa kanya. Alam niyo ba, pastor, ganito yung nangyari sa akin. Ganito yung mga ginawa ng mga tao sa akin. And alam niyo, nagulat siya kasi ininterrupt siya ng pastor na yon. Tapos alam niyo ang sinabi ng pastor na yon. Ito, sabi niya, you must totally forgive them. Parang sa part niya, ano? Yun yung ginawa sa akin, tapos you must totally forgive them. Alam niyo ba ibig sabihin ng totally? As in totally, di ba? As in 100%, di ba, na forgiveness. And ngayong umaga na to, pagtatanungin kayo, di ba, did you totally forgive? Di ba? Do you totally forgive those people na naka-hurt sa inyo? Then hindi pa natapos doon yung kwento. Di yan yung sinabi ng Pastor John sa kanya. Kaya kinuwento niya na naman. Ni-rehearse niya na naman ulit. Mas kinuwento niya ng detalyado yung nangyari sa kanya. Kasi pastor ganito yun, hindi mo naintindihan. Tapos ininterrupt na naman siya, tapos ito ang sinabi sa kanya ng Pastor Jones. You must totally forgive them, release them, and you will be set free. And that time, parang na-aresto din siya, na-capture din siya, nung nabanggit ng pastor yan, yung kataga na yan. Sabi, release them, kasi ano nadagdag? Release them, and you will be set free. Diba? Sabi niya, palayain mo na sila. I-release mo na sila. Then lalaya ka din. And alam niyo, most of the time, and always talaga, kapag tayo, ginagawa natin yung totally forgiveness, hindi sila ang lumalaya lang basta-basta. Kundi tayo din. Lumalaya tayo na mga Kristiyano. And alam niyo, pag usapang total forgiveness, pwedeng tumaas ang kilay niyo. Pwedeng hindi niyo to, i-ignore niyo tong mensahe na to, hindi niyo i-share, di ba? Hindi i-upload, di ba? So, pwede nyong i-snub.
Di ba? Kasi meron tayong mga ganitong pakiramdam. Una, di ba? Pwede nating sabihin sa sarili natin, but you don't know what He did to me. Pastor, hindi mo alam kung ano yung ginawa niya sa akin. Pangalawa, they lied about me over and over again. Pinagsinungalingan na nga ako Tapos paulit-ulit pa. Tapos, she intended to destroy my career and she did. Diba? Sinira niya career ko. You cannot imagine the hell I've been through. Diba? Hindi biro yung pinagdaanan ko. Pwede niyo ring sabihin, if you knew what this has done to my family, you would be angry too. Pag nalaman mo lang kung anong ginawa niya sa pamilya ko, magagalit ka rin. Diba? And sabi, they deserve to suffer like they made me suffer. Sila rin dapat maghirap sila. Sabi, I'm going to make them pay. Pagbabayaran ko sila. And sabi, my daughter was raped. How do you forgive? Diba? Sa mga alim talaga, yung sugat. Diba? Na-rape na yung anak ko. Paano mong papatawarin yun? Diba? Tapos meron din, I was sexually abused by a priest. Sexually abused na nga, pari pa gumawa. Sabi, how do you forgive that? Paano mong papatawarin yun? Religion ang tinuturo, sabay siya mismo ang, diba? Siya mismo ang nag-abuse. Kaya sabi, I will never forgive those people, never. Diba? Pwedeng may iilan sa inyo, ganyan yung mga naisip ngayon. Diba? Pero ika nga, sabi ni, sino nga ba ang sino nakakaalala ng, sumulat ng Narnia? Ayan, si C.S. Lewis, sabi dito, everyone says, forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Papaliwanag ko yan. Minsan sa buhay din natin, parang akala natin okay ang lahat. Parang forgiveness. May kwento ako tungkol kay Joe noon, nung wala pa siyang motor. Doon sa Type C, talaga naman, di ba, may mga baku-bakong daan doon, may mga, talagang ilalim. Tapos pagdadaan ka talaga doon, hindi mo maiwasan na gaganon-ganon yung motor mo. Dati, nung wala pa siyang motor, wala siyang pake doon. Pero nung nagka-motor na siya, nagkaroon siya ng pake, napaka-comment pa siya na ang Bucor talaga, hindi to ginagawa. Yung kalsada na to. Ngayon, bakit niya naisip yon? Kasi involved na siya. Meron na siyang motor. And most of the time, tayo ganun din tayo. Forgiveness is a lovely idea para sa atin. Uy, magandang bagay yan, yung kapatawaran. Di ba? Until, they have something to forgive. Na kapag meron ka ng naranasan, yun na, iba na ang usapan doon. Ang tanong, makakapagpatawad ka pa ba? Di ba? Kaya nga kanina, yung mga sinabi natin, hindi lang alam ng mga tao na hindi nagpapatawad, na hindi nila alam na hindi yung tao na yon yung nagkasala sa kanila, ang kinukulong nila, kundi ang sarili nila. And the more na sinasabi nila yung kataga na yon, ano nangyayari? Sila pala yung nakukulong na. Kaya hanggang dumating yung time, wala na silang kaibigan, wala nang pinagtitiwalaan. Although malinis naman yung intention ng ibang mga tao, pero para sa kanya, isa rin to sa magbe-betray sa akin. Kaya nakakalungkot yung mga ganong klaseng tao. Kaya nga, di ba, for example, ngayon nga is, we are heading sa Day of Atonement. Na sana, Day of Atonement naman, isa sa mga dapat gawin, di ba, bukod sa prayer, giving, and fasting, is yung forgiving din. Na sana maging season ito ng forgiveness para sa atin. Whether matagal na, yung hurt na yan, yung sakit na yan na nararamdaman mo, magulang mo pa ang gumawa, di ba? O bago pa lang, kahapon pa lang ginawa. Sana po, i-forgive pa rin po natin lahat ng mga nakasakit sa atin. And there are two parts to that observation. And both of them are important for us to think about. Na alam nyo ba ang forgiveness? Ito yung mga ibig sabihin niya. Number one, forgive a truly Christian virtue. Sabi mo nga sa katabi mo, pang-Kristiyano talaga. Diba? Sa madaling salita, ang forgiveness o pagpapatawad, ugali siya, diba, ng isang Kristiyano. Parte na siya ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi na siya pwedeng tanggalin sa pagiging Kristiyano. O, taas ang kamay dito, aminado, Kristiyano siya. So, forgiveness, is part of you. Diba? Mahilig kang mag-forgive. Madali sa'yo dapat ang magpatawad. O, yung iba sa inyo, sumisimangot na. Ayan, diba? Sabi mga sa katabi mo, tayo to. Diba? Tayo to. Madali tayong magpatawad. Amen? Amen? Amen. Diba? And consider these verses. Isipin nyo maigi. Ang Panginoon mismo ang nagsabi nito. Sa Luke 6:37, bago
in yung give and it will come back to you, sabi niya muna, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Tapos pangatlo, forgive and you will be forgiven. Si Jesus mismo nagsabi niyan, magpatawad kayo para patawarin din kayo. Kasi ano pa sabi ni Jesus? Ito pa yung sabi niya, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Diinan niyo yan sa mga puso niyo. Diba? Talagang matindi yung sinasabi ng Panginoon dito. Simple lang, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin. Kaya sana, diba, tumatak ito sa atin. And si Apostle Paul, na dating diba, mamamatay tao, na pinatawad lang ng Diyos, anong pinapangaral niya? Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. And ngayon, wag niyo lang i-bound yung imagination niyo sa church. Isama niyo na yung pamilya niyo, yung kaklase niyo, yung mga kapitbahay niyo na nakasakit sa inyo. At sinasabi pa rin ng Bible, di ba, forgive them just as Christ forgave you. And Colossians 3:13 din, ano sabi dyan? Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Ang sakit sa tenga, no? Di ba? Paulit-ulit. Forgive, forgive, forgive. Magpatawad, magpatawad, magpatawad. Di ba? At si Pedro, ito rin ang sinasabi ni Pedro, isa rin sa apostol ng Panginoon. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Mahalin nyo ng matindi ang inyong mga kapwa. Bakit? Kasi ang pagmamahal, tatakpan niyan lahat ng kasalanan. Kaya alam nyo, pag mahal mo, papatawarin mo. Di ba? Ganon yun. Bukod sa mahal mo, papanindigan mo, mahal mo, papatawarin mo. Naintindihan? And ang 1 Corinthians, meron din siyang version niyan. Ano ang version ng 1 Corinthians 13:5? Sabi, love keeps no record of wrongs. Hindi ka nagre-record, oy Carlos, ito na yung mga kasalanan mo. Una, na late ka. Pangalawa, dun sa ambagan, di ka nagbigay. Pangatlo, di ba, ganito, ganyan. Di ba? Ang tawag doon, record of wrongs. Nire-record mo mga mali niya. Di ba? Pangatlo, inisnab mo ko nung tinatawag kita. Di ba? So, ang dami mo nang irereklamo kay Carlos. Pero kung mahal mo, it keeps no record of wrongs. Limot agad. Di ba? Na nalimutan mo, ay, na-late ka pala kahapon, no? Pero still, I love you. Di ba? Hindi mo pala ako, inisnab mo pala ako nung nakaraan, no? Pinagsalitaan mo pa ako ng masama. Still, I love you and I forgive you. And kapag mahal mo nga, it keeps no record of wrongs. Message, ito ang version niya sa 1 Corinthians 13:5. Love doesn't keep score of the sins of others. Ano ibig sabihin ng keep score? Raylin na. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Ayun ang ibig sabihin ng keep score. Yung binibilang mo talaga. Hindi, pastor, okay lang kung Okay lang sana kung ako lang Pero pati pamilya ko, pati ang asawa ko, pinagsalitaan ng masama. Yan, ang tawag dyan, keep score. Binibilang mo pa. Hindi lang pastor ako, pati yung pinsan ko sa tuhod. May ganun ba? Di ba? Yung talagang bilang na bilang. Pastor, kahit ninuno ko, minura. Di ba? Mapapatawad mo ba yun? Ang tawag doon, keep score. Di ba? Pero ang sinasabi nga dyan, doesn't keep score of the sins of others. Di ba? Kaya nga ang ganda nung illustration, na ang kasalanan daw ng tao, isulat lang daw natin sa parang yung sa buhangin sa dagat. Di ba? Na kapag di ba, gumanon yung tubig, di ba, yung pagmamahal ng Diyos, ano nangyayari dun sa sinulat mong Raylin Love Diego? Burado. Di ba? Parang ganun din. Sa kasalanan natin, pag sinusulat natin yan dun sa malabuhangin nating buhay, di ba? Pag dumaan ang pag-ibig ng Diyos, burado yung love Diego mong yan. Di ba? Kaya dito, sabi, love doesn't keep score because love has a bad memory. It finds a way to forget the sins of others. Gagawa ka talaga ng paraan. Mutan mo lang.
Amen? Kaya nga, si Ate Mer, ganun siya. Niya ugali niya. Kunwari, may bad memories sa ganito. Gusto niya ulitin. Di ba? Kunwari, i-redeem natin to. Di ba? Para yung malimutan mo yung memory na nandun. Di ba? For example, nag-away kayo dun sa bonchon. Di ba? Nag-away kayo. Ngayon, yung araw na yun, bad talaga memory para sa'yo. Ngayon, bakit hindi mo gawa ng paraan? Di ba? Mag-date ulit kayo, tapos gumawa naman kayong mas magandang memory doon. Di ba? Na nagsubuan kayo ng bingso doon, ng chapche. Di ba? Tapos yun nga, at least, na-redeem yung bad memory. At kaya, ayan finds a way, give the sins of others. Malimutan lang. Di ba? Kaya nga minsan, parang ganun talaga, for example, ako, ganun talaga rin ako, ganun ang dilema ko na minsan, may na-hurt sa preaching ko, hindi na umattend, kina Sunday yan. Parang sa part ko, hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon para ma-redeem ko yung preaching ko na mali para sa kanya. Di ba? Parang lahat na lang ng preaching ko, nakita niya tuloy na mali kasi may na-offend siya dun sa isa lang. Di ba? Kaya parang minsan, alam niyo, ganun din ang tao. Di ba? Kaya nga nung may kwento na may nagsulat, di ba? Paco, Dear Paco, uwi ka na sa atin. Di ba? Pinost dun sa sa poste, dun sa bayan. Sipin nyo nung nagsabi, Dear Paco, mahal kita, pinapatawad kita, ilang daang Paco yung, di ba, lumitaw. Kasi ang daming Paco na naghahanap ng pagpapatawad. Akala nila sila yun. Di ba? And ganun din tayo, alam nyo ba, di ba, we seek to be forgiven. Kaya naman sana, yung mga tao rin na nakasakit sa atin, patawarin natin. Amen? Ikaw ba, Gabi, pag nagkamali ka, anong gustong gawin mo sa'yo? Anong gusto mong gawin nila sa'yo? Di ba, patawarin? Di ba? Kunwari, sa teacher, binigyan ka 75, first grading. Gusto mo ba hanggang fourth grading, 75 ka? Di ba, parang sa part mo, Ma'am, sige na, second chance, second grading, aayusin ko po, kahit 75.5. Pwede na. Makabawi ka lang. Di ba? Pero tayo, di ba, against those people na nag-hurt sa atin, wala na. Wala kang karapatang bumawi. Carlos. Si Carlos na naman. Di ba? Wala kang karapatang bumawi. Di ba? Pero hindi. Sabi, it finds a way to forget the sins of others. Okay? Kaya dito, sinasabi na kinakailangan patawarin natin sila. And finally, di ba, sabi, we have the greatest, most profound statement on this topic in the entire Bible. The finest, the purest, highest example of forgiveness. Bakit? Kasi habang nakahang siya sa cross, habang kinondem siya sa pamamagitan ng kamatayan ng masasamang mga tao, habang kinukutya siya ng mga tao sa suffering na meron siya, di ba? At ang si Jesus na walang kaalam-alam na kasalanan, inosente, at pumunta dito sa mundo natin para iligtas tayo, ay sinabi sabi ng Luke 23:34. Next natin. Sabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Diyos ka na ha, may malasakit ka, ang plano mo lang naman, iligtas sila sa kasalanan nila. Di ba? Pero sa halip, iba ang ginawa ng mga tao. They rejected Him, they abused Him, and they put Him to death. Diba? Pinatay pa nila. Minurder pa nila si Jesus. Sabay, ang sasabihin ng Diyos natin, ni Jesus, Father, forgive them, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sipin nyo yan. Kaya yan ang pinakamatindi na verse. Na kung hindi ka mahilig o marunong magpatawad, yan na lang ang alalahanin mo. Diba? Na walang kasalanan yan, napako sa krus, pero pinatawad. Diba? Yung mga taong makasalanan. Kaya sabi nga, those 11 tortured words sweep away all our shabby excuses. Di ba? Natanggal ang mga excuses talaga natin. Pabasa natin yung statement na yan. Di ba? Tanggal ang lahat ng mga kababawan natin bilang mga Kristiyano pag nakita natin yan. Di ba? And ito nga sabi, marami daw nagsasabi, if only the people who hurt me show some remorse. Pastor, kung makitaan ko lang kasi ng pagsisisi, okay na eh. Kung makitaan ko lang na malungkot lang, di ba, malaman niya lang na mali yung ginawa niya, mag-apologize lang sa akin, Pastor, okay na eh. Di ba? And some sorrow
then maybe I would forgive them. But since that rarely happens, ginagamit daw natin na excuse yun para i-continue yung bitter natin, yung galit natin, and yung desire natin na makaganti. Hindi, pastor, hindi nag-remorse eh. Hindi nagsisi. Kaya okay lang to. Nabitter ako sa kanya. Galit ako sa kanya. Yun ang excuse natin. And sabi, that is precisely what we must say if we are going to follow Jesus. Pero in fact, yun pa nga daw dapat ang sinasabi natin. Father, forgive them, for they do not know what they do. Diba? Sabi nga, we must say it to people who hurt us, deliberately and repeatedly. We must say it to those who intentionally attack us. Sabi, we must say it to those who casually and thoughtlessly wound us. And we must say it to those closest to us. Sino-sino? Ang ating mga asawa, husband or wife, sa ating mga anak, mga magulang, kaibigan, kapitbahay o kapwa, mga brothers and sisters, and to our fellow Christians. And kung sinasabi niyo sa akin na mahalaga sa inyo yung remorse, yung repentance, mahalaga sa inyo yung pag-apologize ng mga tao, try to imagine Jesus Christ. Si Pontius Pilate ba? Poncio Pilato nag-apologize sa kanya, sorry Jesus, nagkamali ako ng hatol sa'yo. Pinakrucify kita. May mga soldiers ba na nag-apologize kay Jesus? Sorry, nagkamali pala kami. You are the Son of God pala. Wala. Di ba? Yet, ano pa rin ang sinabi ng Panginoon? Father, forgive them, for they do not know what they do. Kaya sa pagpapatawad, ang pinakadapat nating alalahanin, di ba, forgiveness is a Christian virtue. At dahil ginawa siya ni Paul, ni Peter, ginawa siya ni Jesus, gagawin din natin. Kung kaya nilang gawin, kaya din natin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo rin. Ayan, forgiveness, Christian virtue. Pangalawa, forgiveness is difficult in part because we do not understand it properly. Alam niyo, mahirap magpatawad. Bakit? Medyo mahirap. Bakit? Kasi we do not understand forgiveness properly. Kaya dapat, maunawaan natin, ano nga ba ang forgiveness? Pero bago ang lahat, sabihin ko muna sa iyo what forgiveness is not. Hindi ito forgiveness. Una, sabi, forgive, it does not mean approving of what someone else did. Hindi ibig sabihin ako na rin, sinasabi ko sa iyo, Aaron, na magpatawad ka, ay approve ka na dun sa ginawa niya. Mali nga eh. Di ba? So, hindi yun ang forgiveness. Sabi, it does not mean pretending that evil never took place. Di ba? Yung magmamaang-maangang ka, ay, wala siyang ginawa sa akin. Ganon ba yung forgiveness? Hindi daw ganon. Sabi, it does not mean making excuses for other people's bad behavior. Ito, nakita ko to sa mga kamag-anak namin. Alam na nga nilang mali, hindi, okay lang yan, okay lang yung pinsan mo. Okay lang, ganyan. Walang mali dyan. Diba? Forgiveness, it does not mean making excuses. Others, intindihin mo na lang, ganyan. Wala kasing ganito yan, ganyan. Diba? So, hindi rin ganun yon. It does not mean justifying evil so that sin somehow becomes less sinful. Diba? Yung instead na, ang tawagin, abortion, ang tawag, ay, choice yan. Diba? Mga halimbawa, yung ang tawagin, homosexuality, ang tinatawag, ay, yan, alternative yan, alternative lifestyle. Nila yan, choice nila yan. Di ba? Ang tawag dyan, yung gina-justify yung kasalanan. And that is not forgiveness. Sunod, it does not mean overlooking abuse. Na naabuso ka na, okay lang. Aray, okay lang. I forgive you. Ito pa. Di ba? Hindi naman ganon. Yung as in literal, di ba? I-apply mo yung sinabi na turn the other cheek. Di ba? Na, ay, okay lang, pasa-pasa ka. No? Okay lang, I love you, ganyan. Di ba? Ganun pa. It does not mean overlooking abuse. It does not mean then denying that others tried to hurt you repeatedly. Pag may paulit-ulit. And it does not mean letting others walk all over you. Yung tapak-tapakan ka, hindi rin ganun yon. And it does not mean refusing to press charges when a crime has been committed. Hindi rin pala yung forgiveness, okay lang yun, sige, manong, wag nyo ipapulis. Di ba?
Pinatay lang naman yung buong pamilya nung kapitbahay. Huwag niyo ipapulis. Patawarin natin. Hindi rin ganon yon ang forgiveness. Kasi, balance tayo. Kung kinakailangang yun nga yung, meron akong kakwentuhan noon, nalimutan ko na kung sino siya, yung pinagpe-pray niya rin na makulong, yung criminal na yon. Kasi, minsan, may mga pagkakataon, ginagamit din ng Panginoon, yung pagkakakulong ng isang tao, for them to realize. 'Di ba? Yung kasalanan nila. And minsan pa nga, 'di ba, maraming kwentong ganyan. Kung kailan nasa Bureau of Correction, doon nagpastor. Kasi nagpunta yung mga pastor doon, shinare yung love and forgiveness ni Lord, na-touch, nagbago ang buhay. Pero it doesn't mean na criminal sila. Wag ipakulong 'yan, patawarin lahat. Hindi ganoon. Okay, next naman, it does not mean forgetting the wrong that was done. Hindi naman ganoon agad-agad, Jess. Kalimutan mo nga eh. Kalimutan mo as in. Magkaroon kang amnesia. Di ba? Pastor, naalala ko. Hindi rin pala ganun. Sabi, it does not mean pretending that you were never hurt. Hindi ako nasasaktan. Di ba? Hindi rin ganun. It does not mean that you must restore the relationship to what it was before. Di ba? Hindi rin pala ganun. Yung parang, sige, ibalik natin. Yung restoration ulit. Diba? Kaya nga nalinawan din ako dito. It does not mean that you must become best friends again. Kasi may mga pagkakataon din naman na ganyan. Diba? And, eto pa, it does not mean must be a total reconciliation as if nothing ever happened. It does not mean that you must tell the person that you have forgiven them. Hindi pala necessary rin yung ganon, yung sasabihin mo pa na, uy, pinatawad kita. And sabi, it does not mean that all negative consequences of sin are canceled. Hindi rin ganon ang pagpapatawad. Nakanselado na yung consequence. Kasi kahit nga si David, di ba, pinatawad ng Diyos, pero may mga pinagdaanan siyang consequence. So, kung ganon pala, Pastor, ano talaga ang forgiveness? Di ba? Ano po ang forgiveness? Forgiveness, it's a matter of the heart. Yung kalagayan ng puso mo. Nakapag-chinek ngayon ng Panginoon ang puso mo, diba? Talaga bang totally nakapag-forgive ka na? O every time na inuungkat ulit ng Panginoon yung issue na yan, naano ka pa rin, naalibadbaran ka pa rin. Lord, ayoko nang pag-usapan ito. Diba? Kasi it's a matter of the heart. Kaya nga merong isang pastor, next natin, may isang pastor na molestya siya nung bata pa siya. Then parang dumating yung time, naging pastor siya, hindi niya alam na meron pa palang kailangang i-deal sa kanya. Dumating din nga yung time, naging forgiveness preacher siya, na inaayos niya yung buhay ng iba. Then all of a sudden, na-notice niya na inaayos ko yung buhay ng iba, pero yung puso ko, hindi pa pala ayos. Kasi galit siya sa magulang niya eh. Kaya ang ginawa niya, dahil patay na yung magulang niya, punta siya sa sementeryo, dun sa puntod ng nanay at tatay niya. Then dun niya sinabi lahat, dinil niya yung laman ng puso niya, sinabi niya, ma, ganyan-ganyan. Inimagine niya na lang, na nandun yung mama niya at papa niya. And after nun, alam niyo, na-release siya nung sinabi niya, nung nagpakaane siya, na masama loob ko sa'yo kasi ganito, ganyan-ganyan. Patawarin mo rin po ako na ganyan-ganyan-ganyan. Doon niya nalaman na ang first step pala sa freedom, di ba, sa kalayaan, sa healing, ay yung forgiveness. That time, doon niya nasabi na napatawad na niya yung kanyang mama at papa. Di ba? Kaya mas lalo siyang naging effective na preacher ng forgiveness. Kaya tatandaan nyo, it's a matter of the heart. Nakapag-chinek ng Panginoon yung mga puso natin, ninyo, nakapagpatawad ka na ba? Napatawad mo na ba yung kapwa mo, yung magulang mo? Okay? Yung katabi mo? And ito ang forgiveness. Ito nakakatuwa rin yung definition niya. Sabi, forgiveness in its essence is a decision. Kaya yun nang binabalanse rin natin, di ba? Yung sa journey to the Father's heart, tsaka yung sa mga natutunan natin. Kasi for example, kay Joyce Meyer, na talagang proven kasi yon, na totoo rin yung mga sinasabi niya na love is a decision and also forgiveness is a decision. Hindi siya basta-basta feelings lang na paano nga kapag walang nangyaring yakapan. Kasi nasa Visayas siya, ikaw nasa Luzon ka, walang nangyari. Ngayon, dyan napapasok na forgiveness is a decision. Di ba? Hindi siya naka-attend ng Journey to the Father's Heart kasi wala siyang pamasahe sa Las Piñas. O paano na? Kaya forgiveness is a decision. Sabi,
it is made on the inside to refuse to live in the past. Na wag mo nang alalahanin kasi yung nakaraan. Kaya di ba kahit ang mga Generation Z alam yung kataga na yan, wag mo nang alalahanin, past is past. What is your motto in life? Past is past. Anong itatatak natin sa graduation? Doon sa yearbook, past is past. Nakaganon siya sa toga niya. Past is past. Di ba? Raylin Ramirez, past is past. Ayan, di ba? Sabi, it's a conscious choice to release others from their sins against you so that you can be set free. Again, it doesn't deny the pain or change the past, but it does break the cycle of bitterness that binds you to the wounds of yesterday. Kaya nga mali yung kataga, wag niyo nang sasabihin yan, the damage has been done. Kasi nga, past is past. Di ba? Pwede kang pagalingin ni Lord, pwede ka pa rin magpatawad. Sino sa inyo, kinokot pa yon, sinesave nyo sa ninonote nyo, kaya naman minamay day nyo, the damage has been done. Aaron, di ba? Yung mga, pag ganyan kayo tumanda, the damage has been done. Dadami talaga damage nyo. Di ba? Pero yun nga, kung gusto nyong lumaya, kung gusto nyong gumaling, magpatawad. Amen? Ay, nakakagaan kaya ng buhay ang pagpapatawad. Amen? Nakakagaan ng mukha, nakakaganda, nakakapogi. Kaya mga hindi nagpapatawad, tingnan nyo ang mukha. Kung hindi bugnot, kunot. Ganun lang, di ba? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, anong klaseng mukha meron yan? Bugnot o kunot? Yan. Tapos ito pa. Sabi, forgiveness allows you to let go and move on. Sabi nyo nga, let go and move on. Di ba? Kaya hindi maka-move on kasi hindi nagle-let go. Ito, makinig kayo maigi. Makinig. Very important itong sasabihin ko. Sa lahat ng mga pa-transfer ng church, kahit anong gawin nyo, hindi nyo talaga matatakasan yun. Once na na-hurt ka, you must deal it. Kailangan magpatawad ka. Kasi kung ang lagi mong escape ay lilipat ka ng church, na-hurt ako dyan sa branch na yan. Lipat ako dito sa branch na to. Ngayon, meron kang naging LG doon. Di ka binigyan ng cake ng birthday mo. Lilipat ka na naman sa another branch. Unless na i-deal mo, wala. Kailangan talaga na mahil ka sa bagay na yan. Kasi may mga ganon. Halimbawa, yung mga sa palipat, wag din church ang pag-usapan natin, sa trabaho lang din. Diba? Noon, sa Metrobank. Nasaktan ka, lipat ka sa BDO. Nasaktan ka na naman, BPI, Union Bank, Maybank, Mandaluyong Bank. Lahat na lang ng bangko, iisa-isahin mo. Bakit? Nasaktan ka kasi. Pero when you let go and move on, di ba, kahit anong gawin pa sa'yo ng mga tao, kayang-kaya mo. Kaya may na-realize kami ni Ate Mar, ang pagpapastor talagang matindihang trabaho yan. Kasi hindi ka pala pwedeng magpastor kung lagi kang hurt. Na-hurt ako sa iyo, Althea. Hindi na ako magpe-preach. Diba? Ayoko na magpastor. Diba? Hindi ka nakaabot ng 10th year anniversary. Diba? Dahil nag-give up ka dun sa sinabi lang ni Althea. Diba? Kaya ang pagpapastor nga, yan yung parang, alam niyo yan, forgive ka lang na forgive. Diba? Nasaktan ka ng taong ganito, nasaktan ka niya, di ka naalala ng birthday niya, inisnab ka niya, hindi ka niya kinamayan. Diba? Anong solusyon doon? Forgive. Walang katapusan. Diba? Sino dito may plano magpakasal? Diba? Pag ikaw, nagpakasal ka, di ba? Kunwari si Tita Edna, total naman, aminado siya. Diba? Talagang kay Tito Ariel, day 1, forgive. Diba? Umutot ng malakas, forgive. Humilik ng malakas, forgive. Nagdabog, forgive. Diba? Binali ang mga halaman mo. Nagplantita ka kasi, binali, forgive. Yung planggana mong binili mo, 120. Diba? Sinira nung nagdabog, forgive. Diba? Kasi ganun ang buhay.
forgive ng forgive ng forgive. Mamaya maintindihan nyo. Diba? And sabi nga, and this story illustrates that you can forgive even when other people make no confession. Sipin nyo yung pastor na yun ha, tapos patay na yung hiningan niya ng sorry, patay na yung kasamaan niya ng loob, nandun na sa sementeryo. Pero nakapagpatawad siya. Kasi, sabi nga you can forgive even when other people make no confession. Paano pang magsasorry, patay na. Pero dahil si pastor, nalaman niya yung love ni Lord, nalaman niya yung forgiveness ni Lord, he made a decision. Papatawarin ko na tong nanay at tatay ko. Wala naman na tong magagawa sa akin. Diba? Nakabaon na ito. Diba? Kaya, nag-ano siya, na-set siya free. Nakalaya siya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ganun ka din. Sabi, you can forgive without a restoration of relationship. Diba? Sabi, you can forgive when the other person has done nothing to earn forgiveness because forgiveness is like salvation pala. Sabi, it is a gift that is freely given. Binibigay siya ng walang bayad. Libre siya. Parang salvation. Okay? Juliet, pinapatawad kita. You don't have to pay for it. Okay? Basta pinapatawad kita. And sabi, you can forgive and the other person may never even know about it. Sabi, you can forgive without saying, I forgive you, because forgiveness is a matter of heart. So, yung pala yun. Forgiveness is a matter of heart. So, kalagayan siya ng puso mo. Amen? Kaya ano pa? Ano pa ang forgiveness? Forgiveness is, ito ang equation niya. 70 times 7. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na forgive, 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 forgive. Diba? Kasi walang katapusan yan. Sabi kasi, Lord, how often will my brother sins against me and I forgive him? Jesus says, not 77, but 70 times 7. Anong ibig sabihin ng 70 times 7? Equals 490. Yung 490, mamaya may papanoorin tayong video sa hapon. 490, ang ibig sabihin, eternity. Ibig sabihin, walang hanggan. Kaya kapag ngayon, nagkasala sa'yo, humingi ng tawad, patawarin mo. Bukas, nagkasala na naman, humingi ng tawad, patawarin mo pa rin. Yan ang sinasabi ni Jesus. At napaka-radical niyan. Diba? Maraming hindi makatanggap niyan, lalong-lalo na ang matatalino kasi kinocompute pa nila. Ganun. Diba? Kinocompute pa nila. Pinifigure out sa isip. Pero tayo, diba? Ginagawa nating desisyon. By faith, ginagawa natin. And alam niya si Peter, naka-experience siya ng pagpapatawad ni Lord. Di ba? Kasi si Peter, dininay niya nga si Jesus eh. Sinabi niya, isipin niya, magkakaibigan, magbabarkada, magkakasama sa ministry. Isang araw, di ba? Ganun na nga sinasapit ni Jesus. Narinig niya kay Peter. Rinig ni Jesus yun. Hindi ko siya kilala. Ano mo? Di ba? Napamura pa. Di ba? Hindi, sabi kasi sa Tagalog, napamura pa daw si Peter. Hindi natin alam kung anong mura. Sa panahon ngayon, ang usong mura na mo. Di ba? Ganon. Yun. Basta ma-deny niya lang si Jesus. Pero, to make the long story short, di ba? Ano ba ng sama ng loob si Jesus? Hinampas niya ba yung cross kay Peter? Ano ka rin na? Ayos ka rin na. Magtropa tayo, sabay mo, di mo ako kilala. Di ba? Pinakain kita, pinarami ko, isda mo. Sa baga, hindi tayo magtropa ng ganon. Kaya dito, kita si Peter, naranasan niya yung pagpapatawad ni Lord. Di ba? Na pinatawad siya ng Panginoon, ano mang ginawa ni Peter. Amen? And balik tayo dun nga, kwento ng parable of the next natin, Next. Parable of the unforgiving servant. Anong sinasabi doon? Di ba? Makinig kayo maigi ha. Di ba ang nangyari doon, nung nalaman ng master na hindi siya nagpapatawad, yung alipin, anong sinabi? Binigay siya sa tormentors. Tama? Sabi the King James says, kinig kayo that he was turned over to tormentors. Ngayon, ang iniisip ng iba, ayan yung impyerno. Ayan yung mga demonyo.
Binigay siya. Iniisip nila yon na ang meaning nun, pag hindi ka nagpapatawad, later on, sa kabilang buhay, dadaling ka sa impyerno. Pero may another meaning pala siya. Ang ibig sabihin nun, sa Matthew 18:35, "This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart." O ngayon, sabi, these words are for believers. Yan, para sa atin. Sino naniniwala kay Jesus? Tayong lahat, di ba? Ngayon, para sa atin pala yan, yung sinasabi ni Jesus. Sabi, what happened to that man will happen to you. Mangyayari sa inyo yan. Unless you learn to forgive and forgive and forgive. Yan, pag hindi kayo nagpatawad, bibigay ko rin kayo sa tormentors. Sabi, ayan o, the tormentors will come and take you away and torture you. Kaya, try to imagine. Mag-imagine na kayo ngayon. Ano yung tormentors na sinasabi ng Bible? Ng tormentors na sinasabi ng Panginoon doon. Ang galing kasi ito siya. What are the tormentors? The hidden tormentors of anger and bitterness that eat your insides out. The tormentors of frustration and malice that give you ulcers and high blood pressure and migraine headaches and lower back pain. Yung pala yung tormentors. Na kapag hindi ka pala nagpapatawad, di ba? Yung anger and bitterness mananatili sa puso mo, ngayon, i-stress ka niyan. Hanggang dumating yung time, yung mapaprostrate ka, tapos magkakaroon ka ng high blood pressure, tas sasakit tiyan mo, magkakaroon ka ng ulcer, simply because hindi ka nagpapatawad. At ito pa, meron din palang migraine, sakit na nararanasan sa ulo, kapag hindi nagpapatawad. And kapag hindi rin nagpapatawad, madalas may lower back pain. Masakit ang likuran. Hindi dahil sa pagod lang sa trabaho kasi buong araw nag-computer. Di ba? Kasi may unforgiveness din. So kita nyo na, akala natin, no? Sa impyerno yon. Yung pala ang tormentors, nangyayari yon sa tao na na hindi nagpapatawad. Yung mga physical ailment, emotional distress, di ba? Kasi hindi ka nagpapatawad eh. Sabi, the tormentors that may make you lie awake at night. Hindi ka makatulog on your bed, stewing over every rotten thing that happens to you. Hindi ka na nga makatulog, inaalala mo pa yung ginawa niya. Diba? So, tormented tuloy. And sabi nga, the tormentors of an unforgiving heart that stalk your trail day and night, that never leave your side, that suck every bit of joy from your life. Ito yung nagpapalungkot sa akin kasi personally, may nakikita akong ganito. Personally, may nawi-witness akong ganito. Ako mismo festival, pumunta kami ni Gerald, may bibilin lang kasi kami nun. May nakita kaming kasama namin dati. Binati ako ng isa, pero kitang-kita ko yung isa. Sa isip-isip ko, OA sa OA talaga. Parang sa part ko, anong ginawa ko sa'yo? Di ba? Tapos a-attend ng kasal. Attend tayo ng kasal. Expect mo sana masaya, happy lahat. Pero dahil may unforgiveness, hindi maging masaya. Di ba? Alam ko yung saya ng kasal noon, nung bati-bati pa ang mga tao, sa kasal ngayon, na may mga unforgiveness yung mga tao. Diba? Sa table 1, may kagalitan sa table 3. Table 3, may kagalitan sa table 9. Sabi ko, paano tong magiging masaya? May unforgiveness, hindi masaya. Laging may iniiwasan. Laging wini-wish, pupunta akong Liana, sana wala akong makita. Diba? Ay, magtatrabaho ako dito sa Makati na wala akong makita. Diba? Kasi may unforgiveness. I-chat-chat pa. Sino nandyan? Nandyan ba si ano? Ay, andyan. Hindi na ako a-attend. Hindi maging masaya-saya. Diba? At kahit sa church pa nga, pag andyan siya, diba? May mga ganun. Kaya, sabi, that every bit of joy suck every bit of joy from your life. Alam niyo, gusto maging masaya. Tama?
ang unforgiveness, stealer siya ng joy. Kaya ako, pastor niyo ako eh. Hindi niyo kami mapagsisinungalingan. Kaya kapag may tinatanong ako, okay ka na? Okay lang po. Sa loob-loob, hindi ako naniniwala. Kailangan mong may i-deal dyan sa bagay na yan. Diba? Okay ka na. Ako naman, sinasakyan ko lang. Amen, amen. Pero kailangan, heal yung bagay na yan. Amen. Okay. Di ba? Kaya dito, sana po, dumating yung time na wala tayong may iwasan. Tapos, ito pa, makinig kayo maigi. Ano ang mga matindihang tormentors kapag hindi nagpapatawad? Ganito. Una, yun nga, laging masaya, tapos laging may iniwasan, tapos yung countenance down. Nakakita na kayo ng gano'n, yung Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Diba? Yung welcome remarks tayo, ayaw tumayo. Diba? Ayaw makipagkamay. Bakit? Kasi may unforgiveness. Baka makasalubong niya yung kagalit niya. Kaya better, upo na lang ako dito. Kaya para ma-deal yan, take action. Action ka. Diba? Try mo yung method ng Journey to the Father. Kapin mo, forgive you. Subukan mo tinapay. Hindi, joke lang. Yun nga, balita ko, ang dami niyang tinapay na nadala. Ayan, croissant. Ayan, kaya kainin nyo. Kainin nyo lahat yan para, yun nga, maramdaman nyo ang pagpapatawad nila. Ayan. Tas, ano pa? Bukod doon, ayun nga, laging bugnot, laging kunot. At ito pa yung ipo-point out kong matindihan sa inyo. Alam niyo ang tormentors, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano, alam natin yung katotohanan. Nabasa natin sa Bible. Narinig mo na pinrich sa pastor, pero pinaglalabanan mo na wag gawin. Torment yun. Kasi alam mo eh. Alam mo na hadlang sa blessing ang unforgiveness. Alam mo na hadlang sa favor ang unforgiveness. Alam mo na kapag may unforgiveness ka, hindi ka mapopromote. Hindi mo makukuha yung incentive na yan hanggat may unforgiveness ka. Di ba? Hindi uunlad pamilya mo. Alam mo yan. Pero dahil sa tigas ng puso mo, hindi mo ginagawa. Di ba? Naintindihan? Dapat na-enjoy natin yung presence ni Lord. Pero dahil may unforgiveness, di mo maramdaman. May nagtetestimony, I feel naiiyak na. Tumitindig na balahibo. Pero ikaw, hindi pa rin. Because of unforgiveness. And tormentor yan ng buhay. Hindi ka sasaya hanggat may ganyan ka. Sabi nga, why? Because you will not forget from the heart. Sabi, dapat magmula sa puso talaga ang pagpapatawad. It is happening to you just as I said because you refuse to forgive. Bakit may migraine? Bakit may mga health issues? Diba? So kasi, isipin mo maigi, baka ganon. Kasi alam nyo, ito, parang kasalanan natin. Parang malabundok ang kasalanan natin. Sino dito, taas ang kamay, aamin, makasalanan tayo. Diba? Lahat tayo makasalanan. That's why dumating nga si Jesus para i-redeem tayo. Ngayon, wag natin pag-usapan muna si Jesus. Pag-usapan natin yung kapwa natin. Having known that, na ang kasalanan natin parang bundok, na napakataas, hindi natin maakyat, napakalalim, hindi natin mahukay, napakalaki, hindi natin maikot, ganun ang kasalanan natin. Diba? Then all of a sudden, si Jesus dumating sa atin, sinabi, I forgive you. Diba? Doon mo naramdaman yung joy talaga, na parang naramdaman ni Charles Wesley, tsaka John Wesley, nung napatawad sila ni Lord. Then kakanta ka na, Lord, I lift your name on high. Tapos bigla mo nakita sa parking yung kinakainisan mo. Tapos, inisnab mo. Binato mo ng helmet. Diba? Alam nyo, parang ganun daw. Next. Pagka ganun daw tayo, next natin, para daw tayong yung tao sa parable of the unforgiving servant. Na pinatawad tayo ni Lord, naramdaman natin yung joy ng pagpapatawad ni Lord. Thank you, Lord. Sama-sama ako noon. Then, nung nakita mo yung kapwa mo na may kasalanan sa'yo, nakakarampot lang naman, pinagsalitaan ka lang naman ng hindi maganda, ito ang
reaction mo, hindi kita mapapatawad. Not now, not now. Kaya ako nasabi yung not now kasi may mga ganon. Hindi kuya, papatawarin ko din naman siya, papansinin ko naman siya, pero hindi ngayon. Diba? And minsan, sinasabi natin, time heals. Time heals. Nagpapagaling ang time. Pero nakorek tayo dyan sa bagay na yun, di ba? Time with God heals. Di ba? Na kapag ikaw nag-spend ka ng time sa Panginoon, dun ka gagaling. Okay? Kaya ito, no wonder we are so tormented. No wonder we are so angry and bitter. No wonder we have problems. No wonder our friendship don't last. No wonder we cannot get along. We have never learned the secret of unlimited forgiveness. Verily, the hidden tormentors have done their work. Okay? Kaya dapat work out natin. Magpatawad tayo. And guys, church, there are 3 levels of forgiveness. Unang level ng forgiveness, we rediscover the humanity of the person who hurt us. Sipin mo, tao lang din kasi siya. Nagkakasala siya, hindi niya alam. Lalong-lalo na unbeliever. Di ba? Hurt ako sa nanay ko. Pero pag Christian ka na, intindihin mo kasi hindi pa nila kilala ang Panginoon eh. Baka nagawa nila yun kasi hindi nga nila kilala si Jesus. Kaya sabi dyan, discover the humanity of the person who hurt us. And consider this question. Consider niyo tong question na to. Sa lahat ng mga gustong magpatawad, consider this question. Una, sagutin nyo sa isip nyo. Ikaw kunwari si Jassel. Jassel, ikaw ba, ni minsan sa hindi ka nagkamali? Ikaw ni minsan sa buhay mo, hindi ka nagsabi ng pakotya, hindi ka nanlait sa kapwa. Hindi mo nasabi yung mga maling terms. Kayo ba, may magsasabi sa inyo, ni minsan hindi ako nagkamali. Di ba lahat tayo guilty sa part na yan? Kasi we are humans. Tanan tayo. And yun ang unang step sa pagpapatawad. Discover the humanity of the person who hurt us. Kaya minsan, in some point, tama rin yung sorry po, tao lang. Di ba? Na talagang nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya nga sabi ng 1 John, sinungaling tayo kung sasabihin natin wala tayong kasalanan. Pero if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And usapang Diyos naman. Halimbawa dito, sino magmula 2007 na nagsimula tayo sa NHA, ang ni minsan hindi na late, taas kamay. Sino dito, ni minsan hindi mo na miss yung pagde-devotion, taas kamay. Lagi kang consistent, 3:00 talaga, nauuna ka pa sa madaling araw, 3:00. Sino dito, hindi, nakapagpasa ng lahat ng mga quizzes sa Bible school, Sunday school. Walang makapagtaas ng kamay. Kasi we are humans. Meron tayong mga limited na kaya lang gawin. So kung ikaw na-realize mo yon, ma-realize mo rin sana yun sa kapwa mo. Na tao lang din siya. Nagkakamali. Diba? May kahinaan. Diba? So ganon. Kaya nga sabi ni Periston, relationship daw natin na binibuild, lalo na sa pamilya, sa church, ay para daw marriage. Sino dito? Taas kamay, may asawa na. Taas kamay. Sa marriage ba? Ganito po. Sa marriage ba, halimbawa, malitong tao na to, hiwalay na tayo. Divorce na tayo. Annulled na tayo. Legally separated na tayo. Lahat na ng uri ng ng paghiwalay. Ayoko na. Ganun ba? Di ba sa pag-marriage daw, ano ang ginagawa? Pag may imperfections, you will work out sa mga imperfections na yon. Amen? Kung malakas humilik, tapan mo. Naintindihan? Basta wag mo lang hiwalayan. Work it out. Di ba? Kung malakas kumain, bilang mo ng bilan. Di ba? Work out. Kung magkaiba kayo, Jollibee siya, McDo ka. Mag-mix and match na lang kayo. Di ba? Basta ma-work out. Naintindihan? Ganun din daw sa mga relationship natin, sa mga tao. Work it out. I-work out natin yung mga imperfections kasi hindi pa tayo perfect. Di ba? Ang perfection dadating siya pag nasa langit na. Amen? Pero hanggat andito pa tayo, Mira, papatawarin kita. Althea, papatawarin kita. Raylin, papatawarin talaga kita. Di ba?
As in, kaya nga, double grace, 5785. Ano, alam niyo mensahe ng Panginoon, double grace, double the dosage. Di ba? Pag hindi gumana sa 250 ml, gawin mong 500 ml. Buhusan mo ng pagmamahal. Yakapin mo hanggang sa may matay. Di ba? Basta magawa mo yung part mo, work it out. Amen? Amen. Di ba? Kaya, learn to forgive. And pangalawa, surrender our right to get even. Yan sa Panginoon, lahat ng karapatan mo. Kung mahilig ka man magwelga, kagaya ni Kueje, sabi niya, mahilig siya magwelga, karapatan naming maghiganti. Surrender our rights to get even. Pastor, karapatan ko to, sinakala ko eh. Please lang, Pastor, payagan mo na ako, sakaling ko din. Surrender our right to get even. Pastor, nanlalaki. Payagan mo rin ako, manlalaki ako. Iba pala. Diba? Surrender our right to get even. Ibig sabihin, tatandaan mo, ang vengeance ay sa Lord. Okay? Ang version naman ni Pastor Bong sa King John, di ba? Yung asawa mo, hayaan mo lang yan. May araw din yan. Di ba? So, kaya mga ganun, sabi mo rin sa katabi, mamamatay ka rin. Tawang-tawa yung mga tao di ba? Kasi ganyan, ang Diyos marunong siya. May timing siya. Hindi ka man makagante, pero si Lord ang bahala. Baka minsan, yung expect mo, higitan pa ni Lord. Na ikaw ang expect mo, papatayin siya ni Lord. Pero siya, hindi pala. Gagawing pastor pa lang. Di ba? Imagine niyo Acts Church, pinagpe-pray si Paul. Ano kaya naglalaro sa isip nila? Lord, persecutor to, patayin mo nga tong Saul na to. Pero iba ang nasa isip ng Diyos. Tama? Ang nasa isip ng Diyos, ikaw ang number 1 persecutor ta-turn around ko yan. Gagawin kitang number 1 apostle. Di ba? Persecutor ka ngayon, promoter ka ng gospel sa susunod. Amen? Amen. Basta ipag-pray mo lang. Naintindihan? Masakit talaga magsalita, pag-pray mo lang. Amen? Amen. Pag sinabi ka, pangit ka rin. Ganun ba? Di ba? Magdusa ka. Wag ganun. We surrender our... mamaya, pag nag-pray tayo, surrender nyo na sa Diyos lahat ng yan. Lord, kahit itong paghihigante, sinusurrender ko na sa'yo. Amen? Okay. Pangatlo, we revise our feelings toward the other person. So, yung pala, pangatlong level of forgiveness, nire-revise, binabago mo yung feelings toward the other person. Kung dati, hirap. Nagtataas ka ng kilay, ngayon baguhin mo. Diba? Kahit tinaasan ka ng kilay, babaan mo pa rin yung kilay mo. Paano yun? Diba? So sabi nga, this means giving up our hatred and letting go of our forgiveness. Ultimately, it means taking Jesus seriously when He said, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who spitefully use you, and persecute you. Okay? Ang galing no? Ang galing na sinabi ni Jesus. Daw sabi dyan, bless do good and pray. Diba? So lahat ba yun may negative doon? Wala. Ulit, love, bless, diba? Do good and pray. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, i-revise mo yung feelings mo na nararamdaman. Nanggigigil ka, manggigil ka sa paggawa ng mabuti. Diba? Talagang do it intentionally. Amen? Mag-extend lang tayo ng konti. Konting-konti lang. And sabi nga, malalaman mo daw kapag nagpatawad ka na, malalaman mo kapag nagpatawad ka na ganito, you will know you have reached total forgiveness when you are able to ask God to bless those who have hurt you so deep. So yun pala yun. Malalaman mo daw na nagpatawad ka na kapag kaya mo nang ipag-pray. Lord, i-bless nyo nga po si Tim. Di ba? Lord, i-bless nyo nga po si Julieta. Julieta na yan eh. And bless nyo nga po siya. Yung masaya ka na para sa kanya, hindi ka na naiinggit, ayos na yung attitude mo, di ba?
And this is indeed a high standard, so high that without God, it is impossible. Kaya alam niyo sabi ni Smides, he calls forgiveness a miracle. Yan, sabi niyo nga, miracle. Ang pagpapatawad pala, miracle yan. Kaya he's right. Total forgiveness is nothing less than a miracle of God. Amen? Kaya kapag nagpapatawad tayo, nangyayari pala yung miracle sa atin. Di ba? Uy, miracle oh! Magka-holding hands na ulit. Uy, miracle oh! Nagbibigay ng pagkain. Di ba? Total forgiveness is a miracle. Okay? Kaya sabi, it is a miracle that we desperately need. Okay? So, ano na ang conclusion natin? Sa final thoughts, ano po ang conclusion natin? Una, tatandaan natin that forgiveness is not an option. It is part of the Christian life. Diba? Sabi, it is a necessary part of what it means to be a Christian. Kaya again, kung Christian ka, mapagpatawad ka. Sabi mo nga, Kristiyano ako, mapagpatawad ako. Ba't konti lang nagsasabi? Sabihin lahat. And if we are going to follow Jesus, we must forgive. Diba? And sabi, we have no other choice. We must forgive as God has forgiven us freely, completely, graciously, and totally. Sabi, the miracle we have received is a miracle on to others. Taas ang kamay ng naniniwala, miracle na naligtas ka. Oh, 'di ba? Yung miracle na 'yon, ipasa mo rin. 'Di ba? Miracle na napatawad mo tong tao na 'to, 'di ba? Kaya nga may nagta-testimony sa akin noon na yun din miracle din 'yon, na napasimba niya yung mama niya. 'Di ba? Na yung mama niya daw, siya pa yung nanggigising sa kanya tuwing Sunday na anak, magsimba na tayo. Pero dati masama ang loob niya sa mama niya. So alam nyo, we pray for that miracle. Okay? And then number 2, we will forgive to the extent we appreciate how much we have been forgiven. Sabi, the best incentive to forgiveness is to remember how much God has already forgiven you. Pag nalaman mo kasi na pinatawad ka ng Diyos, makakapagpatawad ka rin. And sabi, think of how many sins He has covered for you. Kaya di ba touch na touch tayo dun sa All for Love? For how many times have I broken your heart, but still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Diba? Sabi nga, diba? Ayan, sabi nga, think of the punishment you deserve that did not happen to you because of God's grace. Na dapat pinarusahan ka ng Diyos pero hindi nangyari. Jesus said, he who has been forgiven little, loves little. Kaya yung mga hindi nakaka-appreciate sa biyaya ng Diyos, yun talaga ang hindi magpapatawad. Pero tayong mga nakaka-appreciate sa love ni Lord, tayo yung kaya nating gawin, yung pagpapatawad. And sabi nga, your willingness to is in direct proportion to your remembrance of how much you have forgiven. Note nyo yan, di ba? I-my-day nyo yan. And tatandaan natin, you will never be set free until you forgive. Lalaya ka lang pag nagpatawad ka na. Kaya anong message for today? Release them and you will be set free. And magagawa lang yon, syempre, ng mga Kristiyano na nakapagpatawad. Kaya alam niyo, naalala niyo yung kaya sabi, makakapagpatawad ka daw ng mabilis, matindi, pag tinanggap mo na daw si Lord sa buhay mo. Kaya kapag ganito, naalala ko yung kanta lagi na yung have you been washed for the cleansing blood. Di ba sabi dyan, have you been to Jesus for the cleansing flood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing power of the Lamb? Are you hardened as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Tapos dun sa huling stanza, lay aside garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb.
There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Diba? Kaya kapag hindi ka pa nalilinis, be washed in the blood of the Lamb. Yun lang ang makakapaglinis sa'yo. And last na lang, conclusion to the conclusion. This hour, we need two things. Okay? Una, soft hearts and courage. Bakit kailangan natin palambutin ang mga puso natin? Kasi some of us ay nakaranas tayo ng inatake tayo, ministreat tayo, inabuso tayo, sinexually assaulted tayo, niridicule tayo, minaliit tayo, pinahiya tayo, sinaktan tayo physically, and they've done it deliberately, repeatedly, viciously. And in response, we become hard-hearted. Tinigasan na natin yung puso natin to the point na kahit yung bulong lang ng Holy Spirit, hindi natin marinig. Kaya this morning, gusto ng Holy Spirit na na i-touch kayo. Gusto ng Holy Spirit na palambutin yung puso mo. Ngayon, ang tanong, will you allow Him? Yan. And pangalawa, bakit daw natin, matindi to, bakit daw natin kailangan ng tapang? Bakit? Kasi the timid will never forgive. Kaya I challenge you, mga kapatid, ang mga tamad, hindi nagpapatawad. Pero kung totoong matapang ka, face it. Magpatawad ka. Diba? Sabi, only the brave will forgive. Kaya yung mga hindi nagpapatawad, duwag yun. Kasi duwag silang harapin ang katotohanan. Diba? Duwag silang harapin kung ano yung problema na meron sila. Pero kung matapang ka, kasama ng Panginoon, with the strength and the courage of the Lord, magpapatawad ka. And only the strong will have the courage to let go of the past. Yung mga matatapang po, ang magle-let go of the past. Kaya ngayong umaga na to, may God soften our hearts to hear the truth, and may God give us courage, do the hard thing and let go of our bitterness, give up our anger, turn away from our resentment, stop keeping score, and enter into the miracle of total forgiveness. Father God Almighty,